Grabe. Woo! Good morning mga choy, mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Buti humupa na ng konti yung aking bukol. Kahapon tinamaan nung handle ng boomer. So nandito ako ngayon sa isang way station sa I-5. Mamaya makikita nyo, lalabas ako dahil mag washroom. Kahapon alas 7 na ng gabi lumabas yung aking 7:15 yung aking permit ng Washington. Then dali-dali ko siyang navigation. Then bala ko sanang lumabas hanggang 4:05, but tiningnan ko yung next truck stop sa I-90, yung TA, umabot ng 1 oras. So hindi ako pwede dahil aabutan ako ng gabi. Kasi ang sunset kahapon ay 8, almost 8, and then 8:30 na lang yung hanggang driving ko. So abutin ako ng 1 oras bago ako makarating sa isang truck stop. So delikado pag nahuli ako dahil ako ay 13 wide 3 inches. So anyway, lalabas ako. Pupunta lang ako sa loob para mag washroom. First time ko, alam nyo, first time kong tumigil dito sa Washington na mahirap kasi humanap ng ano dito yung rest area mismo sa kahabaan ng I-5. So first time kong tumigil dahil kahapon pagpasok ko dito wala na, yung bang puno na. Sa daming truck bumabiyahe dito, ang hirap makahanap ng parking. So sabi ko, kung wala akong makita, then it is what it is, guys. Tayin ko muna. Build up lang ako ng hangin. So yung aking parking kagabi dito sa gilid, nakatagilid na yung equipment. So yan ang I-5. Yun ang papuntang Tacoma doon. Ito papuntang Seattle. Napaka-busy na highway. So I'm not sure kung meron silang okay. So ito yung load. Meron mga nakasunod sa akin, pero tamang-tama lang naman yung ating labas sa ano, sa highway. Nakatagilid naman siya. Oh lala. Not sure kung meron silang washroom dito. Then kahapon, di ba yung height ko ay umabot ng almost 1410, sobrang taas. Ngayon, kinausap ako ng opisina na pwedeng bawasan yung hangin ng gulong ng load dahil hindi kami makakuha ng permit. Yung high pole, ang hirap makakuha ng high pole para sa load. So kahapon, nagbawas ako ng tawag dito, hangin. Then nagsukat ulit ako ng aking height dahil kailangan makuha ko lang ay 14 feet and 6 inches. Yun lang yung gusto ng company na makuha. First time kong tumigil dito. Rest. Oh, ano nangyari? Rest area close. Oh, dami ng bakante ngayon eh. Umaga na eh. Tapos ng 10 hours, but siya nakasulat ko, rest area close. Ito kasi rest area siya,
Pero sa unahan yan, bago ka papasok ng rest area, meron siyang DOT na way station ng Washington. So ilang spot lang yan, maliit lang. Ang hirap talaga, hirap makakuha ng spot. Dahil kukunti yung rest area dito sa may Washington. Sana bukas. Daming mga nakapark na mga papalipas ng gabi. Amen. So ang rest area ay, ang pangalan ay SeaTac, Shuttle Tacoma. Okay, yung pala ibig sabihin, Shuttle Tacoma Rest Area, SeaTac, Washington State Department. First time ko dito. Morning. First time kong nakakita ng nilagay nila dito na nakasulat, no one force you into work. Pero merong Tagalog version, walang pwedeng pumilit sa'yo na magtrabaho. First time may nakalagay. So ibig sabihin, maraming presence ng mga Pilipino dito sa shuttle. Gusto ko bumili ng pagkain, tingnan ko lang. Tumas naman siguro pati signboard lagyan ng "Huwag tumawid dito, nakakamatay." Wala silang, may naamoy akong pagkain eh. Anyway, oh, Cybertruck oh, guys. Saradong dinding machine. Ano Cybertruck oh. Wow. Wow. Pilila ko ng mainom. 15 time for 2 Pepsi? Yeah. Yeah, I swipe here twice and here I see it, there's, when you swipe it, there's one I here. tried swiping it and then Look, I tried. look, there's a metal there. It will, do you see the metal? It will stop you there. Yeah, I even tried tapping it. Either way, it was ripping me off. Let's go. Ayun, nag-check na sila dun sa sa way station. Pinapapasok na nila yung mga truck banda dun. Yeah. So ako libre na dahil kahapon pa ako dito eh. Kagabi pala. So kaya pala tumigil ako dito. Ngayon hindi ako makakabiyahe ngayon until 9. Kasi merong curfew sa shuttle sa oversized load from 6 to 9 AM. So aalis ako dito around, tatimingin ko makarating ako ng 4:05 na mga 22 minutes lang eh, 22 kilometers. So bago mag 9:45, 8:45, kailangan hindi ko maabutan yung curfew dahil 13 wide ako. Baka masakote ng DOT or ng police. Bakit ka tumatakbo ng underpass sa curfew? And guys, natatawa ako sa mga haters, no? Mga haters ng Pinoy Trucker. Kahit anong gawin mo, meron talaga mga basher, may mga haters. Normal yun dahil nasa social media ka. Walang problema yun. Pero natatawa ako sa kanila dahil, look at that, sinampanan niya. Bang! Kita yung sampa dito. Yadanan. Normal yung meron mga basher. Basta nasa social media ka, normal yung may mga basher. Yung ibang mga, hindi ba ako nasasaktan yan? Hindi ako tatamaan dyan sa mga basher na yan. Naka-mindset na yan. Ngayon, hindi alam ng iba. Sabi ng iba na, buti nga sa'yo, yan, panahuli ka na dahil blah blah blah. Walang problema sa akin, may stop sa border ng Amerika. Walang problema sa akin, ilang beses nila akong i-check. Walang problema yun sa akin. Why? Dahil content ko yun. Mas magandang content yun, di ba? Mas reliable na content yun, yung pagtigil sa akin. Mas okay yun sa akin, as long na wala kang magiging problema sa mga officer. Hindi problema sa akin yung itigil nila ko for how many times. I don't care, man. Content ko yun. Meron akong solid na content. Anyway, check ko lang yung aking truck.
Okay, may aking load. Mag-pre-trip na ako bago ako mag-log-in para ma-check ko ng husto kung anong meron kasi ang sunod na stop nito. Hindi rin ako nakapagpatimbang kahapon sa labs dahil yung weigh station nila nilagyan na ng mga stick, so tatamaan siya dun sa wide. Hindi na ako pumasok. Instead na papasok ako dun sa labs, wala. So maghahanap ako somewhere in Ellenburg bago ako lalabas ng Washington. Makakuha ako ng waist, makakuha ako ng aking weight ticket kasi dito sa Washington binigyan ako ng overweight, max weight. So wala akong problema kahit overweight ako ngayon. Hindi ko alam yung aking timbang, pero meron akong permit na overweight. Binigyan nila ako. So kailangan bago ako papasok ng Idaho, makapagpa-weigh na ako ng aking load. So mag-pre-trip lang ako. I'll just make sure na everything okay bago ako papasok ulit dito sa highway ng I-5 papuntang Shuttle. In a few minutes, join tayo dito sa super highway nila from I-5. Tutuloy ng mga truck. Kita nyo. So sasali tayo dyan mamaya sa kanilang rat-ratan dyan hanggang makarating ng 4:05, then hanggang makabalik ako ng 90. Right on I-5, then exit right. Sakto lang yung aking dating dito, 9 o'clock. Dito matatapos yung curfew sa 4:05. Bellevue. Take exit 154 on the right to I-405 north, then keep right. In the right lane. Ito, ang tagos nito 90. Pero itong 4:05 masikip yung In 200 meters, highway. arrive at coordinates on the right. Pero busy siya. Yeah, this is 4:05. Continue on 154B. 17 kilometers to I-90. Sakto lang, 9 o'clock. 9 o'clock, tapos ng curfew. Rat-rat na to ba eh. Masikip siya pag overtax. Pag legal load ka, okay lang. I-90 guys, babalik na ng Spokane. Thank you so much, Tacoma. At the roundabout, take the third exit.
siya ang galing niyang bumili. At the roundabout, take the third exit to US 97. Gawin na. Saan may McDonald's dito? Turn right, then take the second left. So yung aking load ay legal lahat sa weight. Hindi siya overweight. Sakto lang. 15 wide. Sina ako dito. Turn left on US 97, then take the first right. Turn right on US 97.
In 800 meters, keep right to I-90 East. Keep right to I-90 East. Meron akong detour dito sa 82 kasi bawal ako dun sa Colombian River, may construction. 7 kilometers. In 7 kilometers, take exit 110 on the right to I-82 East. Actually, mga Chaggy, napaka-easy lang ng detour. Iniwasan lang namin yung Colombian River na merong construction dyan sa I-90. So now, mag-emerge na naman ako ng I-90 and I In got 400 meters, arrive at coordinates on the right. 128 kilometers sa Ispucan. Pero kailangan ko pang mag-merge. In 8 kilometers, take exit 226 on the right to Schosler Road. Yeah, mag-merge ako sa 226. I mean, exit ng highway dahil meron siyang 14 feet 5 inches na bridge. Ramp away lang ako. Ramp, then pasok ulit ng ano. Iwasan ko lang dumaan sa ilalim. So, isang oras at may 15 minutes. Nasa Spokane na ako. Papalibas ng gabi doon. Then, tomorrow morning, meron akong pilot. I don't know bakit binigyan ako ng pilot dito sa load nito 13 wide. Samantalang nung 15 wide yung galing sa Alabama na sobrang laki, wala akong pilot, just by myself. So, I don't know. Mapapaga yata ang aking dating sa Lethbridge. It's 345 miles from border ng Idaho papuntang Shelby, papuntang Sweetgrass. 1 hour, ma-unload ko yata bukas to. Gets you.
Okay, this is the 14... Oh, 14.2. Yeah, 14.2 height bridge. Hindi siya 14.5. 14.2. Oh, sakto lang talaga sa... In 200 meters, arrive at coordinates on the left. Yung bridge na yun, no? So, mag-merge lang ako dito. In 200 meters, arrive at coordinates on the right. Then, pasok ulit ako sa highway. Iwasan ko lang to siyang bridge. Take the ramp ahead. In 200 meters, arrive at coordinates on the right. Then, isa na lang. Isang 14.5 sa may Ispukan. 14.5 ang bridge. Pero meron siyang multiple lanes. First lane, 10, 14.10. Continue Second on the lane. current road. Ay 14.9. Third lane, 14.7 and 14.5 sa fourth lane. So kailangan makuha ko yung pinaka first lane para hindi ako sasabit sa tulay. May option, hindi siya kailangan mag-exit. Now sa gitna. Give me some space, people. Welcome to Spokane. Take exit 281 No. on the right to US 395 No, north. no, no. Then keep left. No exit. Out of route kung mag-exit ako. So this is 4 lanes. Itong nasa aking lane ngayon, ito yung 14.9 ang height. Pero walang nakasulat. Meron lang binigay yung Washington State DOT doon sa aming permit. Na Keep merong left to US 2 north, lit. then take the first right. merong low bridge sa milepost 283. This is 281. I'm almost there. I'm almost there. In 1.5 kilometers, take exit 283A on the right toward Altamont Street. No. Okay, we're close. We're close. Na, 14.5. 1 Take mile. exit 283A on the right toward Altamont Street. Lagi niya akong pinapa-exit dahil nakasit up siya sa bridge height. Lipat ako doon sa left side. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, let's go, bro. Okay, may bridge height. 1 mile.
3B No. on the right towards our street. Okay, there you go. Yung tulay na yan. Mataas yung sa dito sa aking side. Yung sa right side is 14.5. So I'm good here. Yeah, mataas yan. Kita mo yan? 14.5. So dito ay 14.10. Bang! Change lane. In 1.5 kilometers, Okay. turn left on South Havana Street. Change lane. There you go, and run. Woo! Good. Continue on 919. Thank you. Nasa aking tabi, ayaw pang umalis. Ang bagal. Let's go, boy. Hey, boy. Alam mo yung mga driver ng mga maliliit na kotse, hindi sila nakatingin sa mga signal lights kasi hindi nila alam na nagsisignal na yung nasa unahan nila. Parang patay mali siya lang. Yan o. Patay mali siya lang. Okay, I don't care. Paradise, this world that I found, it's too good to be true. Turn left at the traffic light, then take the third left. Really? Go for a night. Maaga pa. Meron pa sana akong 3 oras. But yung aking pilot is tomorrow. Dahil kailangan ko rin mag-shower. Kahapon basang-basa ako sa ulan. Basang-basa sa ulan. Woo! Refuel, shower, then ready for tomorrow. Hindi ako magkasya dahil malapad yung track. Let's go, people! Turn left at the traffic light. Ayan, 2 lane. Ah, 2 lane. Ang unang hanapin guys ay parking. Hindi rin ako magkakasya sa pump. Kailangan ko rin umatras. Arriving at Love's Post Fall, Idaho, on the left. Oh really? Is that right?
na ako. Or doon ako sa likod kaya. Let me check. Kailangan mag-U-turn dito, guys. No. Ito na. Mga chay. Refuel. Tinanggal ko muna yung trailer dahil hindi magkakasya dito. Para bukas, rat-rat na ako bukas kasi may pilot ako bukas eh. Tapos yung aming dadaanan ay more on secondary highway. Kaya wala akong labs na madadaanan bukas. Kaya kung anong kailangan mo tonight, kunin mo na lahat. Shower ka na. That's it. All done, guys. Kabit ang truck sa trailer. Double check. Ganda ng pagkahigpit, walang lumuluwag. That's a good sign. Kasi kahapon nung mag-secure ako ng aking load, hindi ako nakaligo, basa, punas-punas lang. So ngayon alam na this. So ito yung aking second time na tumigil dito sa Loves sa Post Falls, Idaho. Last time yung meron kaming convoy na isang Pilipino na galing Texas yung biyahe. Dito kami nag meet up ng mga pilot papuntang British Columbia. Wala lang silang McDo. Wala silang McDo. Wala silang McDo. In the shower, guys. Wow, linis. Makakapag-shower din. Guys, ito yung tinatarget ko ngayon na next na headset. Diesel, Garmin.
399 USD. So kukunin ko yan through my points. Ganda niya, no? Convertible single error, but pwede siyang single, pwede siyang dalawa. Or this one, 110. This one is 210 WW. This one 110. 40 hours of the same lang. Ito na lang, 229 Garmin. Next time. Ito mga blue parrot, ayoko na niya. Hi there. I feel like that I need to attack is often Wala ako ng hamburger. Can I get a PM star? Yeah, you want single, double? Mill. What is that? What do you mean single double? You want like 1 patty, 2 patties, 3 patties? Okay, 2 patties please. Chewy. No, sa truck. Ciao. Bumili na ako ng aking hapunan dito sa Carl's. McDonald's sana sa $10 ang dami. Kaso lang walang McDo dito sa Labs. Madalang yung McDo na nakatat sa Labs. Shoutout ko lang itong mga tweet. Shoutout nga pala kay Ate Catherine Payo Avela dyan sa Tagum City. Galing sa iyong asawa. Si Ronnie De Leon. Shoutout sa mga Paho dyan sa Pampanga. Paho family. And si Aragoy 24 mention sa wife niya si Diana na kilig kapag nanonood sa iyo. Kasama anak namin si Densha from New Washington Clan. Kala ko sa America, New Washington. Salamat sa inyo na nanonood. Si Dudong Lamuso, shout out sa kanyang mga apo. Pinoy Tracker, ano ba to? Hindi pala. Wala siya sinabi, pero shout out sa kanyang dalawang apo ba to? Na 3 years old na kambal. Ngayon sa Kabisdak Mix Vlog. And fan daw ako ng kanyang mister. Pero sa TV siya nanonood. Nangutanan siya, nagtatanong siya kung base daw ng inanlan of truck helper. Truck driver din ang aking asawa dito sa Pilipinas. Dito kasi sa America at Canada, lalo pag mga lubid, mga open deck, hindi kailangan ng driver kasi yung trabaho kaya gawin ng isang tao lang. Helper ay yung yung paperwork, pagsisecured, paglo-load, kaya siya gawin ng isang tao. Kaya walang helper. Si Janelle Balderrama, shoutout dyan sa Torbina, Calamba. Tama. Si Glenn Isakang Ilonggo. And yeah, shout out kay Glenn dyan sa Iloilo City. And si Dudong Lamuso, pa shout out sa kanyang mga apo, si Lance Lucas Luhin sa Kambal, Natemia and Naria o Chanderica Kate naa sa Surigao. Salamat. Hello mga kids, shout out sa iyo. Kain tayo ng french fries. Dexter Garlet, shoutout niya sa asawa niya si Nila Villarreal and si RJ Agaw.
Shoutout sa kay Rex B. Agaw na classmate niya sa PSO EC 2025. Salamat Choy. Yeah, ingat kayo. And belated happy birthday kay Richie. Belated happy birthday. 50th birthday sa'yo, Busing, dyan sa New Jersey ba to? Yeah, meron din siyang channel. Kalimutan ko yung channel niya. So anyway, meron pa sana akong oras. Napakataas pa ng araw guys. I think tapos na yung winter. Taas pa ng araw, nasa alauna pa yung araw. Alas 6 na ng hapon dito. Kaso lang yung aking pilot, bukas ko pa siya imi-meet up. Meron pa akong 3 hours na natitira sa aking driving hours. So kaya pa sana hanggang makarating ng gitna ng Montana. Pero dahil sana pagod, pagod after ng ilang buwan, ngayon na palang ulit ako magkakaroon ng pilot. Hindi ko in-expect na bibigyan ng pilot. May pilot ako hanggang from here all the way sa Sweetgrass sa Canada border. Pero kung ako lang, kaya naman mag-isa. Required lang talaga. Sila naman nagbabayal. So ang aking next load after nito ay babalik ako ng Mulin. Pagkakarga ako ng another feeders na naman. Mapilis kami ngayon. I mean, maraming biyahe ngayon. Kaya west to midwest. West to midwest ang biyahe. Ito yung pinaka-pinali mo. Oh, wow! Bacon double. Oh my God. Oh, laki oh. Pasensya na sa mga vegetarian. Pero wow. Hindi ko naman paborito ang hamburger. Pero masarap po talaga siya. Alam niyo yung hamburger pag ganitong summer? Yung may mga nagluluto sa mga gilid ng highway, yung kilala talaga na sarili nilang luto o sarili nilang ingredients yung magagawa. Yun ang masarap, yung pinipilahan ng maraming tao. Hindi yung sa hamburger sa McDonald's, yung talagang magpipila ka habang hinihintay mo yung burger mo. Pagkain guys, wala akong limit. Kain ako hanggat gusto kong ano yung gusto kong kainin. Hindi ako nagtitipid sa kain. Kasi katawan lang yung puhunan mo, di ba? Titipid ka.
dalawang patid to. Safety Swift. Hindi ko kaya. Hindi ko makain na. Hindi pala ako pwedeng ilaban sa ano, yung kainan ng maraming burger. Kaya? Kaya puputok yung tiyan ko. Meat na lang. Hindi ko na kaya ano, tinapay. Kaya. Mga choy, pinapalaway ko lang kayo. Sinasabayan ko lang yung tanghalian ninyo. Yeah, again. Woo! Tatapusin ko na mga choy ang aking video. I'll see you bukas sa another vlog. May pilot ako. Para ako nasusupa. Grabe. Pag-amping mo mga choy. Amping mo tanan. Good night.